Hi mga kabeng-beng, ayan, nandito pa rin tayo po sa firing range para mag-unbox ulit ng isa pa namating unit from Kral Arms. Sigurado ako nakita nyo na rin to kasi actually na-display na rin to katulad ng ating KR9, na-display na rin to sa parang nag-tax expo ay nag-gun show. So ito naman yung ating KR19 pistol. Ayan. So dalawang klase po yung ipapakita ko sa inyo. Yung isa po, hindi siya threaded barrel. Yung isa, threaded ang barrel. So tara, samahan ninyo ako at i-unbox na natin itong KR9 pistol from Kral Arms. So ayan. Same as sa KR9 na backup, ganito yung lagayan niya. Naka-hard case na rin siya. Ayan. Sa loob ng hard case, syempre, hindi naman mawawala ang ating manual. Ayan. Yung manual. Tapos, meron din siyang mga kasamang meron din siyang mga kasamang cleaning kits. Ayan, pareho sila, yung threaded and itong non-threaded. Meron din siyang mga cleaning kits. Ayan, may kasama siyang dalawang 15 rounds na magazine. Tapos, meron din siyang kasamang pwede nyo palitan yung kanyang pwede nyo palitan yung kanyang backstrap doon sa grip. Tapos, ang isa pang kinaganda nito, alam nyo, may kasama na po siyang magwell. So, itong unit natin na to kasi, nakakabit na yung magwell. Pero kasi, pag binigay sa inyo to, hindi pa to nakakabit. So, ayan. Ganyan siya. So, kayo na magkakabit. Tapos, ayan. May mga kasama, ayan, ito yung buong package niya. So, wala na rin kayong bibiling pang iba kasi may mga panlinis na kayo, may pamalit ng backstrap. So, tara, unahin natin tong KR19 na CQB. Ayan. So, ito. Tingnan nyo, napakaganda. Meron ba kayo napansin? Para siyang kahawig ng Glock 19. Diba? Pero, this one is from Kral Arms. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakabit na po yung ating magwell. Ayan, may kasama siyang magwell. Tapos ang sight po niya is fiber optic, rear and front sight. Meron na rin siyang rail dito, may Picatinny rail, so pwede nyo siyang lagyan ng accessories. Tawag dito yung lace, yung ibang naglalagay ng laser, iba naglalagay ng flashlights. Ayan. Hindi pa siya optic ready kung mapapansin niyo. Pero kasi minsan na hindi ko sinasabing lahat pwede o lahat ginagawa. Minsan po merong mga nagpapa-customize na nilalagyan nila ng plate and para malagyan nila ng optics. Ayan, striker fire siya. Tapos, ang safety niya ay nasa trigger. So, ito yung ating non-threaded. Ayan, so makikita niyo ang ganda, diba? Meron pa isang color to, yung desert na color. Yung para siyang, parang beige. Parang beige yung kulay niya. Itong dala kasi natin ay black. Ayan, so, ito yung ating KR19 na CQB. Tapos, ito namang isang klaseng KR19. Ayan. Itong ating KR19 Pro. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Threaded barrel siya. Optic ready na siya. Fiber optic sights din siya. Rear and front. Tapos, ang safety din niya nasa trigger. Meron din siyang port dito. Actually, para siyang cooling port siya dito. Ayan. Tapos, ganun din, meron din siyang rail dito for your accessories. Tapos, ito, hindi pa nakakabit yung kanyang magwell. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag nakuha nyo yung unit, kakabit nyo pa yung magwell. Tapos, itong backstrap na extra, yun yung ikakabit nyo pag nakakabit na yung magwell. Kasi yung backstrap na extra isa, medyo mas mahaba dito. Ayan. So, tara, samahan ninyo ko at i-test fire natin tong dalawang unit na to. So, ito na mga kabeng-beng. I-test fire natin tong ating KR19 na CQB. So, ayan. Ayan. Closer look ng ating unit. Ayan. Closer look. So, tara, samahan nyo ko at ating test fire na to. Firing.
medyo nagulat ako doon sa unang kalabit. Pero, alam nyo, napaka lambot ng trigger niya. Hindi siya masyadong malalim. Tapos, the unit itself, hindi naman siya ganun kabigat. Yung grips niya, ergonomic grip, comfortable naman siya. Ako kasi maliit yung kamay ko di ba? Lalo na siguro kung mas malaki yung kamay. So, comfortable naman siya. Maganda, yung sight niya, makikita nyo, di ba? Kitang-kita siya. Lalo na pag naanuhan siya ng liwanag, yun. Kitang-kita siya. So, tara, pakita ko sa inyo yung pinakatama nung baril natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung first shot ko, alam ko, nahatak ko kasi. Nahatak ko. So, nanibago kasi ako. Tapos, ito na yung mga sumunod, yung 4. Ayan. Yan ay sumunod yung 4. So, ito, aminado ko nahatak. Malamang makita nyo doon sa video talaga na nahatak ko siya. Nahatak kong ganun. So, kaya, yun yung sinasabi ko pag mali yung grip mo, hindi ka talaga tatama. So, ayan nga nangyari sa akin. Tumama nga siya, pero nasa labas siya. Kumbaga, humiwalay siya doon sa grouping. Tapos, yung the rest, yung 4 bullets pa, ayan, magkakasama na sila. So, I'm shooting, I'm test firing this gun from a 5-meter distance. Yan yung kasi, yun yung, pag nagte-test fire tayo, yun yung first distance na dapat natin siyang ma-test fire na mas maganda. So, okay. So, ito na mga kabeng-beng, ito namang KR19 Pro ang ating iti-test fire. Ito yung ating optic ready. Hindi pa po nakakabit yung hindi pa po nakakabit yung magwell nito. Hindi ko muna kinabit. Tapos baka may magtanong sa inyo, bakit lagi 5 meters pa nagte-test fire ako? Actually po, kung mag-aaral kayo ng basic shooting, 5 meters po talaga nag-start. Meron din kasing nag-comment sa akin na ang lapit naman daw ng target ko. Alam niyo po kasi, kahit gaano kalapit yung target natin, basta mali po yung grip niyo, mali yung pagsasight niyo, sigurado hindi kayo tatama, or tumama man kayo, hiwa-hiwalay siya, hindi siya nag-grouping. So, basta tama yung grip niyo, tama yung pagsasight niyo, kahit gaano kalayo yan, kahit gaano kalapit, maganda yung tama ninyo, sigurado mag-grouping yan. So, tara, testingin na natin to. KR19 Pro. Ay ko, mainit. So, yun na nga mga kabeng-beng, nakatapos po tayo ng ating pagte-test fire at pag-unbox ng KR19 CQB at KR19 Pro. Ayan, ito yung ating dalawang unit. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo, mukha siyang Glock 19. Pero, in terms of firing siya, mag-ang yung trigger niya, hindi ganun kalalim. Tapos, nakita nyo naman, di ba, sa yung tama niya sa board. From a 5 meters na distance, di ba, naka-grouping siya. Tapos, comes with weight, hindi naman siya ganun kabigat. Kasi nga, kumbaga, kayang-kaya naman. Tapos, ergonomic yung kanyang grip. Komportable naman siya pag hinawakan. Hindi siya yung parang, kasi 'di ba meron tayong mga unit na pag hinawakan na parang hindi ka komportable. Meron naman pag hinawakan mo talagang, uy, maganda to. Ito okay naman siya, maganda. Maliit pa yung kamay ko Kung mas malaki yung kamay, mas swak na swak talaga dito. Ayan. So yun na nga mga kabeng-beng, nakatapos una tayo ng ating pag-unbox. At gusto ko po magpasalamat sa lahat ng nanood at naka-follow po sa aking page. At sa mga hindi pa po naka-follow po at naka-subscribe sa aking page, please do like, follow, and subscribe Kabeng-Beng Abi Facebook page. At meron din po akong YouTube channel ang Kabeng-Beng Abi. Ayan. So, paano mga Kabeng-Beng? Kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga unboxing videos. Bye-bye po. Ingat palagi. God bless.